Umalis ka! Jesus name! Ulit ka! Hindi mo ko kaya. Kaya kita! Sa pangyayaring ito ay isang hamon na nilalakasan ko yung loob ko kasi hindi lang ako ang nandito sa bahay. Ito ay totoong pangyayari na pwedeng mangyari sa bawat isa. Ang pinakakapangyarihan ng devil ay kamatayan. Magkakaroon lamang ng kapangyarihan ng devil, sabi ko nga minsan, kapag isinusuko natin sa kanya ang ating kalayaan. Based sa mga na-experience ko regarding with the possessions, madaming klase yun. May tinatawag tayong fallen angels. Yun yung halimbawa na lang nun, yun ay tikbalang, mga tiyanak, at saka yung mga elementals. Kung naalala nyo dati, may tinulungan ako regarding dun sa sinulatan siya na akin ka. Yun yung tinatawag na demonic oppression, which is nagagawa nilang sugatan ang katawan ng isang tao. Meron palang nagkakaganyan ng sulat. Oo, wait lang. Malakas to. Wait lang. Kaya mo yan, kaya. Umiitim siya yung ano niya. Vicky, nakalagay akin ka, oh. Akin ka, Meron din tayong tinatawag na kakaibang possession. Yun yung tinatawag na nag-a-art na yung mga katawan, kung saan sumusuka sila ng itim. Yun ang isa sa mga halimbawa, nagmamanifest na yung demon sa katawan mo. Yeah. Hindi! Akin lang siya! Akin lang siya! Akin lang siya! Ngayon may tutulungan tayo, Andito sila ate and magpapasalamat ako dahil they allow us to record their stories. Bawat po nire-record ko ay nagpapaalam po ako para as a respect. So, ate, ready ka na? So, ate, ready ka na? So, ito po ang apat na queen, ipapaalala ko lang sa'yo na you are the one who picks your card, okay? Mag-ask muna tayo ng guidance, ha? Now, I want you to pick one card. Thank you. So, ikaw yan. Now, i-relax mo lang yung sarili mo. Kumuha ka ngayon ng 7 cards of total, lagay mo dito. So, this is you, ha? So, ang pinapakita sa akin sa cards, sa futuristic mo, darling, ang nakalaan sa'yo ay older than you. Pero, nagulat ako sa cards dito dahil may kinakatakutan kang lalaki.
Medyo mabigat ang nakikita ko, darling. Dahil, inalaw ka nito. Kailan to nangyari? October po. Kailan mo sinabi sa mga magulang mo? February lang po. Ngayong February lang. Ng 11 po. Bakit di ka nagsalita? Takot po ako. Bakit ka natakot? Pinatakot ka? Wala po siyang sinasabi pero nararamdaman ko yung takot kasi parang iba siya eh. Nag-iibang tao siya. Titignan natin kung may ginawa sa'yo. Pero ito, this is a sharp object, kuya. Makikita ko kasi to kasi this is a sharp object. 7. And then, ang pinapakita sa akin dito, nagulat ako sa nakita ko. Kasi si ate ay may kinakatakutang lalaki. Mas nagulat ako sa pinakita sa akin. Dahil dinalaw siya, minilesya siya. Ilang beses yung ginawa sa'yo, hindi. Maraming process na po. Sa case kasi na to, nung ni-reading ko siya, meron na siyang episode ng possession, no? Maliban pa doon, nagkakaroon siya ng self-blaming kasi ang nangyari sa kanya ay minolest siya ng isang family member. Kung saan, meron na siyang tinatawag na suicidal thoughts din. Kung saan nag-i-invite na siya ng mga negative energies, mga negative thoughts. Maaaring nag-i-invite din sa mga spirits na papasok sa kanya. Kumuha ka ngayon ng 9 cards of total, lagay mo dito. Huwag ka magmadali, darling, ha? Nabutan ako. Ay! So, ang pinapakita sa akin, ang namolest siya sa'yo ay kakilala nila. Ito ay Ace of Heart or malapit sa kanila. Ito yung kinakasama ng anak mo, ng kapatid mo. Ilan kayong ginanito? Kasi dalawang pinapakita dito. Hindi pa pinansya yung ate mo or yung kapatid mo kagaya sa kanya, sa'yo, ginawa. Hindi ko po alam. Sinabi mo ba to sa kapatid mo na minulesya ka ng kinakasama niya? Hindi po. May pinasok ba sa loob ng katawan mo? Hindi ko nga po alam. Ano nararamdaman mo? Para akong parang hypnotized ba? Wala akong nagawa. Taga saan to? Sa probinsya? Sa Sambales. Wala siyang binubulong sa'yo. Meron po. Hindi ko po maintindihan yung iba niyang sinabi, pero natulala na lang po. Hindi siya dasal. Ha? Hindi siya dasal. Yung... Yung binubulong sa'yo, parang hindi pa siya yung tinatawag na para hindi ka lumaban. Yung pantawag ito. Hindi ka ba niya dinadasalan sa bulong? Ay pagbulong niya sa'yo? Hindi ko po alam. Basta binubulungan niya lang po ako. Na huwag daw ako iingay, ganun. Huwag daw ako may ingay. Kaya hindi ako nag-iingay. Dad, kailangan mo ng mag-file ng case.
Nagpa-medical legal ka na? Pina-medical legal nyo na to? Bakit hindi pa? Dito pa po kami sa Manila eh. Hindi po. May isang problema ano ko dyan, yung sabi mo na sumasalit sa kanya. May sumasalit daw sa kanya. Titingnan natin kasi nai-stress na siya. Kaya parang iba na yung pakiramdam mo. September pa lang kasi nun, may sinabi na siya na may sumasalit daw sa kanya. Natuklas daw ng pastor yun. So yun ang pwede sa akin. Kasi dito pa sa Manila. Tatawag lang kasi. Kaya yun yung inuna ko muna. Kung ano talaga yung totoo. Bago ko mag-ano ng case. Kasi Kuya, ang pinakita sa akin, no matter what, kung may dasal to or hindi, kung meron siyang kinokontrol niya to, kinalaw yung anak mo. naginawa talaga. Anong trabaho nitong lalaki, kuya? Dati walang trabaho yan. Pumasok lang sa gasolinahan muna. Kasi nagtrabaho na yan nung nag-lockdown na wala na. Kuya, nagbunga yung ginawa sa kanya. Ate, kailangan yung kumilos. Anong kinakatakot niyo? Yun na lang, hindi makapagkilos kasi walang pera. Hindi niyo kailangan ng pera, ate. May mga saan sila pwedeng lumapit? Bausi. Bakit si Bensuel ng gender? Ano ba naman siya? 20. Women's desk na this. Kuya, kailangan niyo na mag-file. Kasi maku-question kayo. Bakit ngayon lang? Malaki na yung tiyan niya. Kaya nga po. May huwag kang matakot. Hindi mo gusto yung nangyari. Huwag niyo ipalaglag yung bata, ha? Walang kasalanan yung bata. Kailangan mo tibayan yung loob mo. Pinapalaglag nga nung lalaki. Nakakausap niyo pa ba yung lalaki? Isang beses lang ako umuwi dun eh. Kasi, Pero kinakasama siya ng anak mo. Isa nga yung problema ko sa kanilang dalawa yung ko. Tinitimbangan ko kasi yung dalawa, napagit na ako sa kanilang dalawa eh. Sa dalawang magkapatid. Opo, kasi kung ko lang ayaw hiwalay kasi nung pangalawang Eh, anak. kaya masakit sa ulo ng paraisip. Nade-depression. Pero kuya, tignan mo to, dalawang babae. So, ikaw to, di ba ikaw to? Ito ay queen. So, kapatid mo. And then ito ay heart. So, kakilala nyo, kinakasama ng kapatid mo. Sa mga taong nakaranas ng pangmomolestya, panggagahasa, huwag nating ipairal ang takot. Alam kong mahirap, hindi ganun kadali, pero kailangan nating labanan. Kasi kung wala tayong pananalig sa Diyos at sa hindi natin pagkakatiwalaan ng ating sarili, doon tayo pinapasok ng mga masasamang elemento. Hindi mo ko sa kanya nga, may nararamdaman siya. Bumibigat bigla yung katawan niya. Parang may dumadagan daw sa kanya. Kasi kuya, Hindi siya huminga. meron na siyang depression eh. Titignan natin. Bago nangyari yun sa kanya, sinabi niya sa akin na may gano'n, may sumasalit ba sa kanya masamang espiritu. Kaya nga tinanong ko siya kung may binubulungan ba siya kasi controlled siya eh. Pero ang concern ko dito, nagbunga yung ginawa sa kanya. Yun nga eh. Yun nga yung pinakamasakit sa amin. Napalaglag pa nga, 2 beses na. Sino nagsabing ipapalaglag mo? Siya lang naman kumikilos. Ako naman, wala akong magawa kasi sa takot ko. Huwag ka matakot, B.
Buti nga hindi naman nalaglag yung bata. Sinubukan niya ipalaglag yan? Yung una, hindi pa nag-success. Pangalawa, hindi rin. Nandito kasi kami sa Manila, no? Kaya, baga, sila lang naiwan doon eh. Siya, nagtrabaho din siya dito. Kaya sila lang nandoon. Kaya nakabuhay lang Buti yung nakuha lalaki. niyo to. Nakuha ko nung nakalusot ako. So, nung hindi nagluwag-luwag ang biyahe, nakalusot ako. Nagkarkila ako ng... Kanino Kaya- ka una nagsabi? Sa mama mo, sa papa mo? Tita, sa tita niya, sa asawa ng kapatid ko. Yun ang nagsabi sa amin. Kailangan niyo na kumilos. Kasi mauulit at mauulit to. Hindi niyo kailangan ng pera. Ang kailangan niyo yung maproteksyonan yung anak ninyo. Nagbunga yung ginawa sa kanya. Illegal muna natin to. Kasi tatamaan ng depression si ate. Kung hindi siya ang manganganib, pati yung batang dinadala niya. Anong naramdaman mo na pagbukas ko ng baraha, nakita ko yung pangyayari sa'yo? Naramdaman ko na may masamang elemento na nung nagre-reading kami is na ramdaman ko na medyo bumibigat din yung katawan ko. Another thing is iba na yung temperature ng paligid ko. So mainit na siya. ko po ma'am. Pero be honest lang. Basta may bumubulong lang sa akin na Kahit ngayon, may bulong pa rin sa kanya. bumubulong sa akin na hindi mo daw siya mababasa. Inabasa ko nga siya. Hindi ko alam. Sabi ng mga pastor, demonyo daw yung nakaasarin sa kanya. September yun eh. Nangyari sa kanya, October na, nung nabuntisan siya. Cut, tatlo. Kuha ka ng 12 cards of total. Anong sabi ng bulong sa'yo? Hindi ko siya mababasa. Kailan mo narinig? Harap-harapan na po. Kailan mo narinig yung bulong? Yung magsisimula ka pa lang. Magsisimula pa lang akong basahin ka. Tapos, basta umingiti lang ako sa'yo. Pero hindi ko kontrolado yung ngiti ko. Tanggalin mo mask mo. So, nilalabanan niya ako, ganon. Parang gano'n. Kasi sabi niya yung paglabas mo, pagkasabi mo na, wait lang, nangihina ka. Sabi niya, mas lalong manghihina ka. Well, hindi niya ako kaya kung sino man yung bumubulong sa'yo, be. Kasi pinakita nga sa akin yung pangyayari sa'yo. Marahil lalaki ang anak nito. Paulit-ulit na ginawa sa kanya. Ilang beses ka ginalaw? Puro mga 20 plus na po. Ba't di mo sinubukang labanan? Ang ano lang naman po ginagawa ko lang, tinataas ko lang yung shirt ko, tapos siya naman binababa niya. Pero ayoko talaga nun. Kasi tuwing gabi ginagapangan niya po ako. I-file niyo yung kaso. Mananalo ka. Puro pula dito. 8 is a lucky number. Kuya, ayoko mo'y sumunod pa. Pababalikin kita dito. May gagawin pa ako sa'yo.
Ilang beses ka nakakarinig ng bulong? Kapag ayaw niya yung mga bagay na gagawin ko, Kagaya ng pagpunta sa akin dito? pinipigilan niya po ako. Well, hindi niya ako kaya, be. Nasa mabuti tayo. Kaya huwag ka matakot. Pababalikin ko siya, kuya. Wednesday next week. Titingnan ko kung anong bumubulong sa kanya. Kasi sa ngayon, mas concerned ako sa dinadala niya at sa nangyari sa kanya. Yun, dalawa kasi yung concern ko talaga yan. So, dalawa ang concern mo. Yung ginawa sa kanyang Ginawa sa kanya, panghahalay yun. at saka yung sa bulong niya. Saka, bumubulong sa kanya. Kasi ang inisip ko pag mga anak siya, tapos gano'n, nanghihina siya yung hindi siya ba kanya, para may dumadagan na isang tao na lumagan sa kanya. Alam mo, natatakot ako actually kasi dalawang Jack ang pinakita dito. Jack of Diamond and Jack of Dark. Ang iniisip ko, huwag naman sana, Lord. Na baka hindi lang kasi yung pangmumulas siya ang ginawa sa kanya, meron pang hindi mo nakikita na maaaring gumalaw sa'yo. Sabi nila, pag demonic possession na authentic, makikita mo may mga signs. Malakas, nakapagsasalita ng iba't ibang mga languages. Tapos, the devil can reveal secrets. Tapos, yung possessed na tao, sinasaktan niya ang kanyang sarili. Nakita ko na nagmanifest na yung possession niya kasi nagkaroon na siya ng pamumula ang mata, ng lilisik na, and then meron siyang tinatawag na voice na hindi galing sa kanya. In that moment, I identify that this girl is possessed, being possessed na siya. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Day? Tulungan mo akong dito. Ilipat siya. Dahan-dahan kayo. Dahan-dahan. Ilipat niyo yung ano. May gumagalaw. Ilayo niyo yung ano. Wag. Buntis siya, ha? In Jesus' name! Layuan mo siya! In Jesus' name! Hindi mo siya kaya. Bakit mo siya ginagalaw? Labanan mo yun, be. Ano? Dahan-dahan kayo, ha? Buntis siya. Labanan mo yun, be. Magpatalo. Tawan niyo ka! Sino ka? In Jesus' name! Ang unang-una kasi dapat gagawin dyan is always presence of mind. And then, ang unang tatawagin mo ay si Lord. Kasi siya ang magiging kasama mo sa laban eh. At saka yung laban na bawat na hinaharap ko, hindi ko to kaya pag mahina ang pananampalataya ko. Ayun lang siya, ha? Na wag na ano siya, na siyang bumagsak. Kailangan ko ng tubig. Labanan ka na. Tulungan mo ako na Tubig na kailangan may asin, mababa tubig siya. na may asin.
Mababa siya kasi buntis to. Eh ano, huwag siya mababagsak ha. Huwag siya mababagsak. Ay, pasakit ituan. Ano, Ina, ina. hindi ko aalisin to. Hindi. Lalabanan kita, layuan mo tong batang to. In Jesus' name. Huwag siyang bumagsak ha. Oo, sige. Nasaan ang holy water ka dahil? Yung holy water ko nandun sa altar. Sige lang po. Hayaan mo ako. Hindi mo ko kaya. In Jesus' name. Kaya kita! Hindi mo makukuha to! Akin lang siya! Hindi. Akin lang! Lawan ka na. Hindi. Akin lang siya! Lawan ka na. Lawan ka na. Lawan ka na. Kahit anong gawin nyo, hindi ko ibibigay ito sa inyo! Akin lang siya! Hindi! Akin lang siya! Kailan ba siya nag-start ng ganito? Nung September pa. Sige lang kuya, hayaan mo lang siya. Kailangan ko ng ano. Dahil, ano mo yung holy water dito dali eh. Kamayin mo na. In heaven, Masakit ba ang holy water? Hindi. Yung tiyan niya ha, yung tiyan niya. Masakit ba? Umalis ka sa katawan niya. Umalis ka! In Jesus' name! Sasaktan siya. Ito na yung holy water, Day. Isa pang holy water. Sige. Wag yung daganin yung tiyan ha, buntis siya. Jesus name. Laban ka na. Laban na. Laban. In Jesus name. Hindi na ako kaya. Nalalamig siya ha. Nalalamig siya. Sabi mo hindi kita kaya. Huwag yung ano, ang buntis siya ha. Kailangan hindi siya malaglag, be. Malakas siya. Malakas siya. Yung tiyan niya ha. Yung tiyan niya. Yung tiyan niya. Yung tiyan niya. In Jesus' name. Hindi maya ka marunong ka sa blessing. Sa kanilang bulan ka sa babae na kanan. Hindi maya ka marunong ka. Kaya ka! In Jesus' name. Amen. Makakakala mo sa akin, no!
Takpan niyo yung mga salamin. Dali, aalis na to. Takpan niyo yung mga salamin. Buksan niyo yung pinto. Lumabas ka na. Takpan niyo yung takpan niyo yung salamin. Dito! Hindi! Akin lang siya! Akin lang siya! Akin lang siya! Akin lang siya! Kailangan alert ka sa paligid mo kung may mga sharp objects. Kasi ang mga ganyang bagay na may mga possessions, they can actually move things without touching. Maaaring may lilipad na bagay, ibabato sa'yo. So, kailangan din takpan nyo ang mga mirror kung meron kayong mga malalaking salamin. Kasi ang mga salamin kasi, yan yung mga tinatawag na portal din. Na-identify ko na lumabas na yung demonic spirit dahil nag-iba na rin yung itsura niya, bumalik na sa normal, at saka yung energy niya is hindi na kagaya nung napuposes siya. Another thing is, nalalaman ko pag wala na ang mga masasamang elemento, pag wala na talagang resistance. Yan. Huwag mo na lang yung pinto. Dahil kumuha ka ng asin. Ayan na po. Ano mo, ipalibot mo sa kwarto ko. Hindi na yan makakapasok. Okay lang. May lumaban ka. Lumaban ka, yung anak mo. Yung anak mo. na. Ayan na. Babay ka na. Papaligot ko dito sa Hindi ako alis dito. Hindi. Kahit anong gawin niyo sa akin. Hindi ako alis dito. Hindi. Hindi niyo ako kaya. Hindi. Hindi niyo ako mapapali. Hindi niyo ako mapapali. Tignan niyo kung baka may makasugat siya sa kanya. Sa mga Bakit lang siya? secure lang yung tiyan niya. Mapagod na yung baby mo. Sino ka? Bakit mo siya ginugulo? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Hindi ako magpapakilala! Sino ka? Hindi ako magpapakilala sa'yo! Bakit mo siya pinipigilan pumunta sa akin? Ayoko malaman yung totoo! Dahil sa'yo! Buisit ka! Buisit ka! Matay ka na! Huwag niya lang siyang ano yun. Tama na, baby. Laban ka na. Laban naman nak. Yan nak. Kaya natin to nak. Kaya ako mamahinga sa katawan niya, pero hindi ako aalis dito! Hindi niyo ako mapapali! Kahit sino pa kayo!
niyo ako mapapakali. Bigyan mo ako ng itim na tela. Itim na tela. Itim na tela. Yan. Ipakit mo sa mukha niya. Mapapakali. Hindi. Magpapahinga lang ako. Pero hindi ko lilisanin tong katawan na to. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. Magpapahinga lang ako. In Jesus' name, amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Pahingain niyo siya na maayos. Wala na. Hindi ko na maramdaman. Pahingain niyo siya maayos. Hihiga niyo siya maayos. Nung lumabas na yung sumanib sa kanya, medyo naging kampante ako at saka binigyan ko siya ng protection, which is my rosary din. Nung pagkalabas nila sa bahay, bumalik ang nanay kasi ang sabi, yung binigay kong rosary is pinapabitawan or pinapatapon. So, nagkakaroon ng manipulation ang sumanib sa kanya na i-reject yung binigay kong protection. So, hindi na siya nakalakad dahil may pumatong or may nakasampa sa likuran niya. In that moment, medyo presence of mind pa rin ako. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Tumakbo na ako sa labas. May dumagan daw sa likod niya. Oo, parang may dumagan. Parang sabi. Parang may humawak sa likod Oo, niya. parang gano'n. Bumigat siya eh. Parang gumano na naman eh. Yung luko naman ang lakad niya. Tapos sa pang Nahirapan rosaryo. siya maglakad. Oo. Tapos nilagay mo yung rosary ko. Yung rosaryo niya, malalaglag na kasi isang daliri talaga yung nakagano'n. Okay. Oo. Parang So, pinapabitawan niya yung rosary ko. Hindi. Hindi sa ngayon, papasok ko. Yung kumalmas siya. Uwi na kayo muna sa bahay niya. Tapos ang huling bili niya, salamat, nakabalik na ako. Umanda sila lahat, sabi niya. Umanda lang lahat sa akin, sabi. Hindi pwedeng i-entertain niya. Basta wag niyong walain ang rosary na binigay ko. Oo. Yung mundo natin ay nababalot ng liwanag. May mga bagay na mahirap ipaliwanag, even the science. Makakaiwas tayo sa possession pag pagising natin, pasalamatan natin si Lord kasi that's a miracle of life. Pangalawa, mamuhay ka masaya. Masaya na walang puot at galit kasi nagmumula din ang possession sa puot at galit na nararamdaman natin. Sa bawat laban ng ating buhay, ang kasangga natin ay ang Diyos. Na ganyan, palakasin po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat kapag binibigyan natin ng lugar ang demonyo sa buhay natin, mas lumalakas siya. Hindi naman niya tayong kayang i-control eh. O pwede niya tayong takutin. Pero hindi niya tayo kayang kontrolin. Yun nga ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa atin, yung free will natin eh. Which unfortunately ay nagamit ng ating unang mga magulang for the devil. Pero pinakita sa atin ng Panginoon nang siya'y naging tao, siya'y sumunod sa kalooban ng Ama. Sabi niya, ay ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Ama ko. So, kailan naman din nakapukarma sa kanya ang devil eh. So, ang devil, wala na siyang kapangyarihan
Kasi napagtagumpayan na siya ng ating Panginoon eh. Ang pinakakapangyarihan ng devil ay kamatayan. Jesus rose from the dead. So wala na siyang kapangyarihan. Magkakaroon lamang ng kapangyarihan ng devil, sabi ko nga minsan, kapag isinusuko natin sa kanya ang ating kalayaan. Nais ko rin pasalamatan si Reverend Father Joseph Fidel Rora for being part of this event. Kasi nalinawan din ako, madami din akong natutunan sa sinabi niya. And sana magkaroon din to ng aral sa bawat isa. If you like this video, please don't forget to share and mag-iwan kayo ng likes and comment sa video na to. Maraming salamat, Nostranatics. Please, huwag kayong magsawang sumuporta dahil makakaasa po kayo na gagalingan ko pa po, titibayan ko pa po ang loob ko para mas madami pa tayong matutulungan.